Maraming factors ang nagdulot ng pagkapanalo ng Dallas Mavericks sa Los Angeles Clippers sa score na 123-93 noong Huwebes. Ngunit sa huli, ito ang naging resulta. Si Paul George, James Harden at Russell Westbrook nagkaroon lang ng 28 points combined sa 8 of 36 shooting na may 11 assists at 8 turnovers. Si Luka Doncic may 35 points sa 14 of 26 shooting na may 10 assists at 2 turnovers. Sa isang mahalagang Game 5 na wala pa rin si Kawhi Leonard, ang tatlong All-Stars ng Clippers na inatasang mamuno sa opensa ay hindi umubra at nanatiling hindi maayos habang si Doncic at ang ibang Mavericks ay ang kumuha na sa abanting posisyon sa serye. May pagkakataon sila na tapusin ito sa Game 6 sa Dallas sa Sabado. Kapag ang isang team ay nanalo sa Game 5 sa isang seryeng dati na itay ang 2 of 2, sila ay umuusad ng 81.7% sa panahon. Si Doncic ang pinakamahusay na player sa court kahit na may sprained right knee na nakuha niya sa Game 3, pati na rin ang isang upper respiratory illness. Inamin niya ito bago ang laro na malamang hindi siya maglalaro na nasa kanyang kondisyon para sa isang regular na laro sa season. At sa halip ay iniwan pa niya ang Clippers na tila may sakit. Si Maxi Kleber ay nagkaroon ng isang magandang gabi, nakapag-shoot ng 5 of 7 mula sa 3-point range para sa 15 points. May mga sandali rin si Kyrie Irving, kasama na ang lob para sa isang napakalakas na alley-oop. Ang laro ay naging competitive sa simula, na nagpapalitan ng mga team ng lead ng 12 beses sa unang quarter. Ginawa ng Mavericks ang isang maliit na abante sa ikalawang quarter. Pagkatapos ay pinalawak ito sa double digits sa pamamagitan sa isang mabilis na run sa dulo sa ikalawang quarter. Sa third quarter doon talaga nawala ang laro para sa Los Angeles. Nagtala ang Clippers ng isang field goal lamang sa unang 7 minuto habang patuloy ang opensa ng Mavericks na naglalagay sa laro para iwanan ng Clippers. Ang mga backup ay ang halos ginamit sa kalahati sa ika-4 na quarter. Ang 30 points margin ay ang pinakamalaking pagkatalo sa kasaysayan ng playoffs ng Clippers. Maaaring hindi makatarungan na ituro ang isang play bilang ebidensya sa isang team na hindi sapat ang laban na kinakailangan nila. Ngunit may isang partikular na mahirap na play sa ikatlong quarter kung saan si Irving ay nakakuha ng steal mula sa isang maling pasa ni George. Ang resulta ay naging 2 para sa 1 sa fast break para kay Irving at Doncic laban kay Westbrook. Ang matinding depensa ni Westbrook ay nagpabagsak sa play, ngunit sa kasamaang palad, si Westbrook lamang ang Clipper na nagtakbuhan pabalik. Ito ay familiar na para sa Clippers, isang pagbagsak sa isang serye kung saan tila may pag-asa sila kahit na nawawala ang player na kanilang itinuturing na main man. Nanalo sila sa 2 laro na nawala si Leonard noong mas maaga sa serye, ngunit ipinakita nila sa Game 5 kung gaano kahirap ang kailangang gawin upang makabawi sa mga Game 6 at 7. Kung isasara ng Mavericks ang serye sa Sabado, ang Game 5 ay maaring palatandaan bilang huling laro sa tahanan ng Clippers sa Crypto.com Arena bago sila lilipat sa opulenteng Intuit Dome sa Inglewood sa susunod na season. Ito ay hindi magiging isang marangyang exit. Ano sa palagay niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, bilang pampagulo sa off-season para sa Lakers, maraming pag-iisip ang ibinibigay sa kanilang kasalukuyang coaching situation. Bagaman si Darvin Ham pa rin ang taong nangunguna, maaaring mapunta sa iba ang kanyang trabaho sa lalong madaling panahon dahil iniulat na may kapalit na sa isip na si LeBron James. Ito ay ang kanyang former coach sa Cavaliers na si Tyronn Lue. Kung nasa kamay ni LeBron ang lahat, gusto niyang si Ty Lue ang kanyang coach at gagawin niya iyon sa Lakers, sabi ng isang executive mula sa Eastern Conference. Iyon ay ang kanyang tao. Sa lahat ng mga coach na naging bahagi ni LeBron, si Ty ang kanyang pinupuri. Ngayon ay nasa posisyon siya kung saan may free agency siya sa kanyang panig at maaaring pilitin ng team na gawin ang kailangan para makuha ang kanyang gusto. Nag-enjoy si LeBron James sa ilan sa kanyang pinakamagandang seasons sa ilalim ni Tyronn Lue at ng Cleveland Cavaliers.
Mula 2015 to 2018, nag-average si James ng 26.4 points, 8.2 rebounds, at 8.2 assists bawat laro sa 53% shooting. Ang Cavaliers ay umabot sa 3 sunod na finals sa panahong iyon, kabilang ang isang milagrosong pagsalba mula sa pagiging 3-1 sa Warriors na may 73-9 record para manalo sa NBA Finals. Ang tagumpay na iyon ay nakagawa ng maraming respeto mula sa NBA community kay Lou at ito ay bumuo sa isang unbreakable na ugnayan sa kanya at kay LeBron na patuloy na napag-uusapan sa kanya hanggang ngayon. Sa kasamaang palad para kay James, si Ginoong Lou ay kasalukuyang head coach ng Clippers na patuloy pa ring lumalaban para sa kanilang pag-asa sa NBA postseason. Hindi iniuulat na nasa panganib ang trabaho ni Lou sa ngayon, ngunit maaaring magbago ito kung sila ay matanggal sa first round. Kahit na wala si Kawhi Leonard, ang Clippers ay inaasahan na magkakaroon pa rin ng anumang uri ng run ngayong taon, kasama si James Harden at Paul George. Ang kahit anong mas mababa, ito ay maituturing na isang kabiguan sa Clippers. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Bagay kaya si Lou sa Lakers? Speaking of LeBron, ang Golden State Warriors ay kasalukuyang malayo sa peak sa kanilang dynasty, ngunit ang kagitingan ni Steph Curry ay isang bagay na laging magpapakaba sa depensa ng kalaban. Ito ang batayan sa dinastiya ng Golden State na may mga piraso tulad ni Draymond Green at Klay Thompson na perpekto para sa posisyon sa paligid ni Curry sa loob sa natatanging opensang ito. Sa isang kamakailang episode sa kanilang Mind the Game podcast, tinalakay nina Los Angeles Lakers star LeBron James at former NBA guard na si JJ Redick ang isang particular na play ng Warriors na isa sa pinakamahirap bantayan. Ayon kay James at Redick, ipinaliwanag nilang mahusay ang Warriors sa pag-setting down sa screen laban sa mga opposing big na naglalagay sa kanya sa ilang hakbang sa likod ng play. Ang initial screen ay lumilikha ng advantage para kay Curry na pagkatapos ay may pagpipilian na umakyat at mag-shoot ng tres habang bumabalik ang mga bigs sa loob o magpanggap na gagawa ng shot sa tres at maitama ang kanyang roller na karaniwang si Draymond Green ang gumagawa, na mayroon namang Klay Thompson sa gilid o isa sa kanyang mga atletikong forwards na nagla-lob threat. Nakakabighani na marinig si James muli ngayon at Redick na magpaliwanag sa play na ito mula sa pananaw sa isang opponent dahil bagaman parehong mga players ay maliwanag na may magandang pangunawa sa play ng Warriors. Ito ay isang bagay na nagagawa ng Golden State ng matagumpay sa isang konsistenteng paraan, largely dahil sa threat ni Stephen Curry. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Bakit kaya laging pinupuri ni LeBron ang sistema ng Warriors at Stephen Curry? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.